Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pagdami ng mga aksidente sa kalsada sa Pilipinas, isang problemang hindi na bago sa mata ng publiko. Bagamat may mga umiiral na batas trapiko na layuning mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa lansangan, maraming motorista at pedestrian pa rin ang hindi sumusunod dito. Ilan sa mga pangunahing dahilan ng mga aksidente ay ang overspeeding, pagmamaneho ng lasing, paglabag sa mga traffic signals, at kawalan ng disiplina sa kalsada. Ang mga simpleng paglabag na ito ay nagiging sanhi ng matinding sakuna, pagkakasuga, pinsala sa ari-arian at maging pagkasawi. Sa kabila ng mga paalala at kampanyang inilulunsad ng pamahalaan, tila ba nagiging bahagi na lamang ng pang-araw-araw na buhay ang mga insidenteng ito. Dahil dito, mahalagang pagtuunan ng pansin ng ugat ng suliraning ito upang makahanap ng epektibong solusyon na magpapaigting sa disiplina at kamalayan ng bawat mamamayan sa kahalagahan ng pagsunod sa batas trapiko. Viral pa din hanggang sa ngayon ang kuha ng dashcam na ito sa isang highway sa isang barangay sa Pulangi sa probinsya ng Albay sa Bicol. Kitang-kita sa video na maluwag ang kahabaan ng Maharlika Highway na sakop ng barangay Ubaliw sa Pulangi, Albay, pasado alas 5 ng hapon noong nakarang Sabado lamang. Makikitang nasa gitna ng highway ang isang tricycle, subalit nang subukan itong lumipat sa kanang lane, tiyempo namang kasunod nito ang isang kotse na tinangkang mag-overtake sa tricycle, dahilan kaya nahagip ito. Sa pagkakahagip ng tricycle ay nawalan ito ng kontrol at bumangga sa kasalubong nitong wing van truck. Ayon sa kapitan ng nasabing barangay, ang isa sa mga backride umano noong kanilang pinulsuhan ay wala ng buhay. Dinala pa sa ospital ang 62 anyos na pasahero, subalit hindi na ito umabot doon ng buhay. Ayon sa Pulangi PNP, mag-iina umano ang sakay ng tricycle. Isinugod din sa ospital ang 19 na taong gulang na driver ng tricycle at kapatid nito na pawang nagtamo ng maraming mga sugat. Panoorin muli ang video mga paps, at kung kayo ang tatanungin, sino nga ba talaga ang may kasalanan at dapat na ikulong? Ayon sa mga eksperto, parehong may mali ang kotse at ang tricycle. Ang mga tricycle kasi dapat ay nasa right side lang o dapat ay nasa mga tinatawag na slow lane lamang. Ang Land Transportation Office o LTO ay may mga patakaran na naglilimita sa operasyon ng mga tricycle sa mga national highways upang mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista at pasahero. Ayon sa LTO Administrative Order No. AHS 2008-016, ang mga tricycle ay bawal tumakbo sa mga national highways maliban na lamang kung mayroong alternatibong ruta. Sa Albay, ang mga tricycle ay bawal sa mga national highways maliban na lamang kung mayroong mga alternatibong ruta. Ito ay alinsunod sa DILG Memorandum Circular No. 2020-036 na nag-uutos sa mga lokal na pamahalaan ay pagbawal ang operasyon ng mga tricycle at pedicab sa mga pangunahing kalsada upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista at pasahero. Dapat na manatili lamang sila sa pinakakanang lane at iwasan ang gitna o kaliwang bahagi ng kalsada. Sa bawat kalsada at lansangan sa Pilipinas, ang tricycle ay isa sa mga pangunahing sasakyan na ginagamit ng maraming tao bilang pampasaherong transportasyon. Sa kabila ng pagiging praktikal at abot kaya nito, mahalaga na malaman at sundin ng mga driver ng tricycle ng mga tamang alituntunin sa pagmamaneho upang matiyak ang kaligtasan sa kalsada. Isa sa mga pinakamahalagang patakaran na dapat sundin ay ang paggamit ng tamang lane habang naglalakbay, lalo na sa mga highway o pangunahing kalsada. Dapat ay nasa pinakakanang lane lamang ang mga tricycle.
Ito ay upang hindi makaistorbo sa daloy ng trapiko lalo na sa gitna at kaliwang lanes na karaniwang ginagamit ng mga mas mabibilis na sasakyan tulad ng mga kotse, bus at truck. Sa panig naman ng kotse na makikita din sa video, hindi din tama ang ginawa nito na nag-overtake sa kanan pero ang lane kasi niya ay naharangan na ng tricycle. Ayon sa batas, ang pag-overtake sa kaliwa ang itinakdang panuntunan dahil ito ang mas ligtas na paraan upang malampasan ang ibang sasakyan. Sa Pilipinas, gaya ng karamihan sa mga bansa, ang mga motorista ay inaasahang magmaneho sa kanan ng kalsada dahil dito ang kaliwang bahagi ng kalsada ang ginagamit bilang linya para sa mabilisang pagdaan o pag-overtake. Kapag lahat ng motorista ay sumusunod sa pag-overtake sa kaliwa, nagkakaroon ng predictability o inaasahan ang kilos ng bawat sasakyan. Ito ay mahalaga upang maiwasan ang mga biglaang paggalaw na maaaring magdulot ng aksidente. Sa madaling salita, kapag predictable ang takbo ng trapiko, mas nagiging ligtas ito para sa lahat. Bukod dito, ang disenyo ng mga kalsada ay sinasaalang-alang ang pag-overtake sa kaliwa bilang pangunahing daloy ng mabilis na sasakyan. Ang kanan naman ay karaniwang ginagamit ng mga sasakyang mabagal o yung mga paparating o aalis sa kalsada. Gaya ng mga sasakyang papasok sa parking o humihinto sa gilid. Kaya kapag may motorista na nag-overtake sa kanan, lalo na sa mga kalsadang may isang linya, nagiging delikado ito dahil hindi inaasahan ng ibang sasakyan ang biglaang pagdaan sa kanan. Maaari itong magdulot ng banggaan o iba pang aksidente. Sa ilalim ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code, malinaw na ipinagbabawal ang pag-overtake sa kanan maliban na lamang kung ang kalsada ay may maraming linya para sa trapiko sa isang direksyon o ang sasakyan sa harap ay malapit ng lumiko sa kaliwa. Sa mga ganitong kaso, pinapayagan ang pag-overtake sa kanan ngunit kailangan gawin ito ng maingat upang mapanatili ang kaligtasan. Sa kabuuan, ang pagbabawal sa pag-overtake sa kanan ay isang mahalagang patakaran na naglalayong mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa kalsada. Sa pamamagitan ng pagsunod dito, may iwasan ang mga hindi inaasahang aksidente at nagiging mas maayos ang daloy ng trapiko. Bilang mga motorista, responsibilidad nating alamin at sundin ang mga ganitong patakaran upang protektahan ang ating sarili at kapwa nating naglalakad sa lansangan. Makikita na tila hindi huminto ang kotse pero kinalaunan ay sumuko din pala ang driver nito. Subalit pinakawala ng mga otoridad dahil ayon sa PNP, wala naman umanong nagsampa ng reklamo laban dito. Pero heto ng plot twist sa insidente. Ang truck na walang kamalay-malay at payapang nagdadrive ngayon ang sumalo sa nangyaring aksidente. Nakakulong sa kasalukuyan ang driver ng truck na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Hindi naman ganun kabilis ang takbo ng truck at nasa tamang linya din. Subalit dahil sa kapalpakan ng mga nakasalubong niya, siya ngayon ang nasisi. Totoo naman talaga na kahit anong pag-iingat mo sa kalsada, kung may mga driver na hindi marunong sumunod sa batas trapiko, tiyak na madadamay ka at kung minsan, ikaw pa ang sasalo sa kasalanan ng iba. Hindi naman sa sinisisi natin ang driver ng tricycle dahil baka dala ng pagod mula sa pagdadrive o kung ano pa mang kadahilanan na hindi din naman natin alam kaya hindi niya napag-isipan ang kanyang naging mga aksyon sa puntong iyon. Pero sana magkaroon ng batas sa Pilipinas o mas pag-aralan pa ang mga batas sa Pilipinas na kung saan magkaroon ng karapatan ng mga sakyang nadamay lamang at walang kaalam-alam sa nangyaring insidente. Bukod sa mga iligal at mabilis ang pagpoproseso para makakuha ng lisensya, dapat din na pag-aralan pa ang batas na nagpapataw ng parusa sa mga nadamay lang o walang direktang kinalaman kung bakit nangyari ang isang road crash incident. Halimbawang may tumalon sa tulay at saktong nahulog ito sa kotse mo, may tuturing na kasalanan mo ang nangyari at ikaw dapat ang managot. Kailangan mong mag-attend sa mga hearing na napakalaking abala para sa iyo para lamang mapatunayan mo na wala kang kinalaman sa nangyari at ang mas malala pa, kadalasan ikukulong ka pa habang umuusad ang kaso. Pero kung ikaw ang tatanungin, Paps, sino nga ba ang dapat sisihin sa nangyaring aksidente? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinion sa comment section sa ibaba ng video ito. Maraming salamat po.